Alam natin, napakalaki ng problema na ginawa sa bansa. Kung may ginagawang check and balance ang legislative branch at judicial branch, wala tayo dito ngayon. Walang ginagawa ang legislative branch at executive branch. Magkasabwat sila. Kaya tayo nandito ngayon. Ang judiciary, napakabagal humusga sa dapat nilang husgahan. Kaya tayo nandito ngayon. Ang executive branch, nagagamit nila ang PNP at military para proteksyonan sila ng mga nagnakaw sa bansa. Kaya tayo nandito ngayon. Kung hindi nagpapagamit ang PNP, liderato ng PNP, at hindi nagpapagamit ang liderato ng AFP, at pinoproteksyonan nila ang kagustuhan ng taong bayan, wala tayo ngayon dito. Kailangan maunawaan ng lahat, bakit kayong nandito naninindigan para sumigaw ng katotohanan at sumigaw ng katarungan at merong mapanagot sa lahat ng gumawa ng mali sa ating bansa. Kaya tayo nandito ngayon. Lahat ng nandito, may kanya-kanya tayo na dinadalang problema, bawat isa. Pero bakit kayo nagtitiis rito at nagsasakripisyo? Yung iba nasa bahay nila at sinasabi, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi nila naisip, pag naipanalo natin ang laban, naitama natin ito, sila man ay makikinabang sa kanilang tahanan. Gusto kong maunawaan ninyo, bakit tayo nandito ngayon at naninindigan? Kasi kung hindi tayo sisigaw, titigilan natin ang pagsigaw. Mananahimik tayo, lalong magpupunyagi ang mga magnanakaw at walang tigil nilang sasairin ang natitira pang kaban ng bayan. Anong gusto natin? Tumahimik na lang ba tayo? Kayong nandito, doble ng dami ng nakaraang linggo, maiguguhit ang bawat isa sa inyo at ipagmamalaki kayo ng inyong mga anak. Sa kinabukasan, magiging parte kayo ng history ng bansang ito. Wala na tayong maasahan. Pakinggan ninyong mabuti. Wala na tayong maasahan sa executive branch. Wala tayong maasahan sa legislative branch. Wala tayong maasahan sa judiciary. Wala tayong maasahan sa pamunuan ng AFP at PNP. Although yung mga nasa baba, kakampi natin lahat ang mga kapulisan. Yung nasa taas ng mga general na tumanggap ng kaban ng bayan, ng nakaw, sila ang iguguhit sa history bilang mga nagpahirap at korap sa bansang ito. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, mananahimik na lang ba tayo? Parami tayo ng parami. Para sa kaalaman ninyong lahat, merong simultaneous rally na nagaganap sa Cotabato, General Santos, at ibang lugar pa sa Mindanao at sa Cebu at sa Naga. Nanganak na ang ating panawagan. Nagbubunga na ang inyong mga sakripisyo. Hindi ba natin minsan nauunawaan na natatakot ang mga demonyo na nakaupo sa gobyerno na hindi tayo ang nagupo? Pakinggan nyo. Kaya ganito ang bansa natin. Hindi yung mga totoong ibinoto natin ang nakaupo. Sila ay naupo dahil sa daya ng Smartmatic. Sino ang safe sa eleksyon sa 2028 habang ganyan ang COMELEC? Wala. Binayaran na maleta!
Walang mangyayari sa bansa natin at ako, on behalf ng United People's Initiative, nagpapasalamat sa inyo. Kayo na naninindigan at nagsasakripisyo. Kayo ang pundasyon, kayo ang dahilan para mabago ang bansa natin ito. Yan ang ipapamana ninyo sa inyong mga anak at mga apo. May ginawa tayo, may ginawa kayo para mabago ang bansa natin. Bago ako magtapos, hindi nyo ba alam na ang takot ng mga nakaupo, bigyan natin ng maliwanag na statistic. Pag samasamahin mo lahat ng national and local government official, ilagay mo na 2 milyon sila lahat, more or less. Ilan ang taong bayan na Pilipino? Ang grown-ups, hatiin mo na yung 130 million. Lagay mo na lang, 120, 60 million yung grown-ups, kagaya natin. Nasa edad na, nasa tamang pag-iisip. 60 million! 60 million! Again, sa 2 million. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo matatakot sa kanila? Wala tayong ibang gawin, kundi linggo-linggo, Luzon, Visayas at Mindanao, habang umabot tayo ng milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, matatakot ka ang mga demonyong nakaupo sa gobyerno. Hindi natin kalaban ang gobyerno. Tayo ang gobyerno. Ang kalaban natin, yung mga naupo sa gobyerno na hindi tayo ang bumoto, sila ngayon ang nagwawalang hiya sa ating lahat, 130 million na Pilipino. Ilan lang sila. Ang mindset ng PNP, pagsama-samahin mo sila, 240,000. 240,000 again sa 60 million. Kasi wala tayong bala. Pagsama-samahin mo ang armed forces, 160,000. Gawin mo ng 200,000. Again sa 60 million. Huwag na tayong mag-alatsamba. Huwag na. Ang hirap, ang pagod, ang hirap. Nagsasakripisyo tayo para parehas tayong wala. Akala nyo ba, itong lahat na nakikita nyo, galing sa United People's Initiative yan, sa tulong ng mga kaibigan natin, si Miss Cathy Binag, na tumutulong sa atin personally, at ang iba pa, para mabuo ito, hindi naman magmukha tayong kawawa. Kawawa na nga tayo, yung gagawin nating rally, mukha pang busabos. Maraming salamat sa inyo. Mananalo tayo sa laban. Ang ikapanalo natin, pilitin natin. Sa susunod na linggo, bawat isa na nandito, maghikayat kayo ng 10 lang. 10 lang. Luzon, Visayas, Mindanao, parami tayo ng parami. Habang sila pakonti ng pakonti. Bakit? Yung iba, namamatay na sa sakit. Yung iba, binabangungot. Yung iba, ang daming karamdaman. Mamamatay na yung mga yan, malapit na. Wala tayong gagawin, kundi ipakita. 5 million sa Luzon, 5 million sa Visayas, 5 million sa Mindanao. Ang gagawin nila, slowly, mag-i-exit yan ng bansa. Lalabas ng bansa yan. At ang gawin natin, lahat ng bahay nila na nangurakot sa bansa natin, kinurakot lahat ng yaman na meron tayo, pasukin natin ang bahay nila, kuhain natin lahat ng pag-aabi nila. Magandang hapon sa lahat. Time Captain Ray Valeros. Magtitiis pa ba tayo? Dinig na po ang kahinaan ng administrasyong ito. Laglag na kung paano tayo dinanakawan ng mga walang hiyang politiko na pangunguna. Nang sabi nga ng ating niya, mula bata ay adik na siya. Tama? At hanggang ngayon, sabi ng ating niya, adik pa rin siya. Matagal na! Matagal na nga eh! Ngayon, magtataka pa ba tayo
kung bakit nagkawindang-windang ang bayang ito? Ang nagpapatakbo ng gobyernong ito ay sindikato na. Papunta sa bangin! Adik sakop, sabi nga ni Senador Amy Marcos, adik pa sa pera ng bayan. Mga salot kayong mga politiko kayo. Huwag niyong hintayin na masagad na ang taong bayan. Sugurin na gobyerno! Sugurin na gobyerno! Mamatay Saan ang ka mga nakakakita Sugurin na gobyerno! kung sino ang nag-iimbestiga? Siya pa ang nakukulong. Kung sino ang mga magnanakaw na congressman at senador, sila pa ang huhusga. Anak ng teteng kayo. Anak ng puta sila! Ang kakapal ng mukha nyo. Alam nyo, Sugurin na! alam nyo ba yung kanta ni Frank Sinatra? Hindi! Hindi! Balat! Nandito lang kami kakayanin! The end is near! Akala ko bawal na gamot eh. The end is near! Sumugod na tayo! Ilang kilometro na lang makakarating na tayo Amen Diyos! sa lungga ng mga adik. Hahayaan pa ba natin na patuloy tayong lapastanganan ng administrasyong ito? Hahayaan ba natin na ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon ay magmamana sa mga kawalang iyaan ng administrasyong ito? No! No! Mga bayaran na lang. Bayarang congressman, bayarang senador, bayarang mayor, bayarang gobernador, at mga bayarang tools ang naniniwala sa presidenteng bangag na ito. Amen! Amen! Bongbong bangag! Ayan! Bangag! Bangag! Alam naman natin Bongbong mamatay! ang lahat ng krimen na nangyayari rito drug-related. Tama! Kahit sa ang sulok ng barangay, may adik at may droga na. Sa Malacanang may adik! Ano ba yung puno? Wala nang ligtas. Ultimo sa eskwelahan ng mga anak natin, may krimen na nangyayari. Bayan ko, ahayaan pa ba natin Hindi na! na mamuno sa atin ang mga bangak na ito? Hindi! Palayasin na yan! Lusob na! Lusob na! Sigaw tayo, sigaw. Ha? Sigaw tayo. Ako po ay naniniwala na darating na Pagka ganito-ganito eh. ang hinihintay natin dito ngayon. Ilang tulog na lang, So na ng bangag. samantalahin nyo na mag-jamming na kayo, mag-coke na kayo na mag-coke king dyan. Wala bang royal dyan? Gusto ko royal. Dahil ang taong bayan, hindi na papayag na kami ay gagahasain nyo pa, lolokohin nyo pa, at gusto nyo pa, palakpakan pa namin kayo, pasalamatan pa namin kayo. Sugod na! Sugod na! Sugod Mga na! adik na lang Sugod na! ang tumatanggap ng ayuda
ng gobyerno. Kaya nananawagan din ako sa mga mayor, barangay captain at mga congressman nating ito na sana mahiya na kayo, sumama na kayo sa taong bayan dahil ang taong bayan ang dahilan kung bakit kayo nandyan sa masarap ninyong buhay. Makakapalang mukha, lalo Mga anak kayo, Sana all. Si Chow at saka si Abante! Ang kakapal na mukha! alam ko po Tangina nila! sa oras na to, Ayos. sila po ay nagmamatsyag sa atin. Kahit ganda tayo, bigat tayo. Bangag, ito para sa iyo. Yeah! Bangag! Wow! Bangag! Yeah! Si Bongbong! Sa mga kalateros ni Bangag, Atubig! ito ang Ay, para Mr. sa inyo. Ted! May kasama pang kadyok. Yes! Yaman! Bisaya Manoy! Nagbabayad si Marcos! Kaya Mr. Ten, magpayot lang sa puwet! Magkatabi niyo sila po, mag-asawa! Putang yung ina mga nila! kampon Sa akin, libre! ng ating Bangag na presidente, sabi ni Senador Amy Marcos. Ako, maniniwala ako dahil kapatid na mismo ang nagsabi. Karamihan nga sa atin, sa chismis nga, naniniwala eh. Dito sa kapatid, hindi tayo maniniwala. Siyempre naman! Gagahasain na naman po nila ang budget sa susunod na taon. Tama! Ngayon na! Hindi na tayo papayag! 2 trilyon ang dagdag sa budget natin ito na nanakawin na naman nila. Papayag pa ba tayo? Paabutin pa ba natin sila? Tapusin na! Luso! Alam nyo, kung matino lang sana sila ngayon na nasa palasyo, Hindi niya matino eh! ninirdisin na sila. Pero ngayon, lulon pa rin sila. Kaya wala silang pakialam sa paghihirap at galit ng mga tao dito sa Liwasang Bonifacio. I-edit ko na lang ha, edit ko na lang yung sigaw ko. I-edit mo yung sigaw ko. Alam nyo, huwag niya sanang pahintulutan pa ng Diyos na magkaroon pa ng mabigat na pagsubok ang bayang ito. Sana yung mga nagmamatsyag pa, Ano, lobat? yung sinasabi nila sa social media, lumalaban sila sa katiwalian. Pwede ba kayong matatapang sa social media, sumama kayo sa mga taong nagmamahal sa bayang ito na nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio? Kayong nakikilabang sa administrasyong ito, mahiya naman kayo. Marami akong kaibigan na naglilingkod sa Armed Forces of the Philippines. Sila po hiyang-hiya na rin. Hiyang-hiya na sa pinaggagawa ni General Browner. Hiyang-hiya na sila sa kawalang hiyaan ng supposed to be sila ang magtatanggol at maglilingkod sa taong bayan. Pero ano ang ginagawa nila? Nagpasakampan, nagpasakop sila sa mga salot sa bayan. Kaya tuloy-tuloy ang pagnanakaw ng administrasyong ito
dahil nagbibigay-bigihan ang ating mga kasundaluhan at ang ating mga kapulisan. Tangina mo, Browner! Nandito pa suot ko yung ibinigay Pero- niyo sa amin uniforme! Ang taong bayan, hinog na hinog na. Hinog na. Napipitasin na namin kayo. Pitasin mo na! Lusog! Pipitasin ba natin o pipigain natin? Ako ang sisip-sip sa mata ni Marcos! Hindi na ho sila makatulog. Bagay, hindi na rin ho talaga natutulog yan dahil Laging sabo! sisinghot eh. Sabo pa, Mar! Maraming salamat sa inyo dahil marami hong nagising at tatayo at sasama sa atin. Tara! Kaya po, naniniwala ako na isang-isa na lang maniningil na tayo. Maniningil na tayo. Diretso na ba tayo? Lusog! Wala lang atrasan to. Wala! Lusog! Kung yung The Big One, yung Marikina Fault Line ay napigilan, baka itong The Big One hindi kaya pigilan. Sugod na! Sugod Kailan na sana? Sugod na! Kailan na sana? Sugod na! 27! Kailan tayo magkikita-kita ulit? 27! Didiretso na tayo! Wala nang makakahawat sa atin! Oh, gusto ko yan! Game na kayo! Eh dito, game na ba kayo? Eh doon sa dulo, game na ba kayo? Hila pa nga eh! Bangag, Barang! Bisoy! bangag alam ko, nagmamatsyag ka. Aray ko! Ngayon pa lang, doblehin mo na ang kapitira mo para hindi ka na magising. Condolence na lang! Hihintayin pa ba natin? May pag-asa ba na magagampanan nila ang impeachment? Naniniwala ba kayo na magiging parehas ang kalalabasan ng impeachment? Iniisa-isa na nga ang mga senador na tapat sa tao at tapat sa bayan. Susunod na Isa lang kakasagutan! si Alan Peter Cayetano. Si Ruben! Sunod na si Rito Ruben! Medyo na! Medyo na! Hahayaan ba natin yon? Hindi! Hahayaan ba natin na sapitin ng ating kaibigan? Matatag ang paninindigan ni Senador Marcoleta na masusundan pa Hostisya! para sa hustisya Hostisya! ni Senador Marcoleta. Magsama-sama na tayo, pigilan na natin ang kasamaan ng administrasyong ito. Ngayon na! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Adik resign! Magtatapos po ko sa isang panalangin. Ama ko, hindi naman po lingid sa inyo
ang nangyayari sa bayang ito. Isang tao lang at ang kanyang mga kasangkapan at ang kanyang mga kasabuat. Ama, parang awa niyo na po. Alang-alang sa mga kapatid naming hirap na hindi na malaman kung ano ang gagawin araw-araw para makasurvive ang pamilya po nila. Lord, alam namin na ang iyong himala sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Baka, Ama, kunin mo na po si BBM. Isama niyo na po si Lisa. Isunod niyo na rin po si Rimulya. Lalo na yung Jesus. Tapos po, Ama, hindi naman po kalabisan. Kunin niyo na rin po si John Vic. Isama niyo na rin po mga tulpo. Ama, Sama si Matibang! bigyan mo lang pagkakataon yung matakaw na speaker Romualdez. Baka ho, pag hinipo nyo to magsalita at ituro ang pinsan niya na ang mastermind ng kawalangyang ito, walang iba kung hindi yung mag-asawang BBM. Parang awa nyo na po. Hindi naman po lingid sa inyo kung paano po kami pinaglalanglangan ng pamilyang ito. Wala po kaming may papangako sa iyo, Ama. Kung hindi, paglilingkuran ka po namin ng buong puso at katapatan, tapusin niyo lang po ang kawalangyaan ng Marcos na ito. Sabi nga po, Ama, pag merong higit sa isa na magtitipon sa ngalan mo, considered granted po ang aming kahilingan. Palakpakan! Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami. Ama, kunin mo na po! Namatay na si Marcos! Kunin mo na po sila! Namatay na si Marcos! Condolence! Yan po ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Mamatay si Marcos! Isama niyo na ho yung mga tumatayong judges, prosecutor sa impeachment. Lalo na ho yung babaeng bumubula ang laway. Lalo na po yung si Ortega. Lalo na yung adjung. At higit sa lahat, Ama, kunin mo na ho. Lalong-lalo na itong si Pinklawan, ay si Pink Lacson. Castro! Chanticleer! Sinumuyan high Kunin mo na po sila, Ama! Mamatay na ang buong Muli po, administrasyon! kami po ay umaasa sa himala po ninyo. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang mga lumalaban sa katiwalian! Mabuhay ang UPI! Mabuhay ang sabayanang Pilipino! Mamatay si Marcos! Mabuhay si Tatay Rani Ludovica! Yan! 14 anyos ako!
nakipaglaban sa kabundukan. 14 anyos ako sa Mindanao lumalaban sa kabundukan. Pero bakit ngayon, lumalaban pa rin tayo? Nasaan ang kalaban ngayon? Nasa syudad. Nasaan? Nasaan ang kalaban? Sugot! Mamaya yan. Handa ba tayo? Handa ba tayo? Kayo dyan, handa ba kayo? Handa tayo lahat? Tara na. Okay, kikwentuhan ko lang muna kayo. Salamat, Panginoon. Pinakinggan niyo po ang aking dalangin nung ako ay nasa batasan. Ako ay lumuhod sa ating Panginoon na sana sa atin sa Allah na sana pakinggan ng taong bayan. Tayo ay magtagumpay. Magtagumpay ba tayo? Magtagumpay ba tayo? Ano pang hinihintay natin? Sinong ikukulong natin? Sinong ikukulong? Ang Pangulong Marcos! Kaya ba natin? Kaya? Sigurado kayo? Walang atrasan? Sigurado kayo? Kung ready na kayo? Sige, pupunta na tayo. Ready na ba? Okay, pumunta kayo. Pupunta tayo ng Quiapo. Ha? Forward doon. Bakit tayo pumunta ng Quiapo? Nandun yung pagkain natin. Hinarang ng mga demonyo. Kayo mga demonyo sa gobyerno. Kayo yung mga uto-uto. Nagpabautong tayo. Payag ba kayo doon? Payag ba kayo niluloko tayo? Payag ba kayo tayo tinatarantado tayo? Kaya dapat magising tayo. Pero binilang ko kasi kanina, in-estimate ko ang ating bilang. Kaya pa tayo ipasok sa kulungan eh. Hindi na? Okay. Hindi lang. Masyado tayo mahinig. Darating tayo dyan. Susugod tayo. Sugod tayo. Kaya po, magdasal tayo. Magdasal tayo. Ha? Ipagdasal natin na ang Pangulong Marcos ay makonsensya na. Walang hiya siya. Alam niyo mga kaibigan, ganito. 1970 ay Marcos loyalist. 2023, last quarter, nag-withdraw ako sa kanya. Alam niyo po mga kaibigan, before the COVID period, nasa loob ako ng circle, inner circle ng campaign ni Bongbong Marcos. Ang kasama ko doon, si Mr. Ananeta. Kilala niyo ba yan? Bunsong kapatid ng magnanakaw. Ha? Bunsong kapatid ng magnanakaw. Alam niyo ang ninakaw initially? Ha? Tinago niya yung donation sa campaign. 2 billion! 2 billion pesos! Kay Senador Marcolita, hindi pa umabot sa... Ha? Wag mo na. Hindi kailangan sunugin. Ang dapat, ikulong. Kaya ba nating aristuhin? Okay, ang unahin natin, ang aristuhin natin, citizen arrest. The powers emanates from the government, from the civilian people. Ha? Aristuhin natin. Alam niyo ang unang aristuhin? Alam niyo ba kung sino unang aristuhin natin? Yung mag-aristo sa atin. Sino ba yung mag-aristo sa atin? NBI! Aristuhin natin ang NBI! Ang Philippine National Police. Panghuli ang Armed Forces. Kaya ba natin? Kaya? Taong bayan ang masusunod sa ating bansa. Tama hindi? Kaya kayo NBI, mag-isip-isip na kayo. Kaya Philippine National Police, mag-isip na rin kayo. At ang aking dating kasama, the Armed Forces of the Philippines, aarestuhin namin kayo sa pamamagitan ng citizen arrest. Kaya natin? Kaya! Bakit yun nasa likod nagpipintuhan? Kayo nasa likod, kaya! Ulitin nyo, yung nasa likod, kaya! Yung nasa likod ba, kaya! Pero may narinig akong bulong. Pati yung taga-Quiapo bumulong sa akin. Ha? Nakarating.
Kayo mga nasa bahay, kung saan kami pupunta, lumabas ka na kayo ng bahay. Sumunod na kayo dito sa grupong ito. Tama ba? Kailangan hintayin pa natin iba. Hintayin natin. Handa na ba kayo? Handa na ba? Kayo sa likod, handa na? Okay, hintayin pa natin iba. Kasi yung iba nasa bahay, nagbibihis pa. Ha? Nagbibihis pa sila. May naliligo pa eh. Kailangan magpaganda pagwapo muna. Ano na? Okay, ito pong Pilipinas. May rally sa Cebu. Umabot ng higit kumulang 10,000. Sa Cotabato City ng aking probinsya. May rally rin doon. Sa Naga may rally. Sa susunod, buong Pilipinas na ang mag-rally. Okay, handa na ba tayo? Okay, kaya po, susundin natin yung pagkain. Hinarang nila yung pagkain natin. Kaya nagugutom kayo. Sino may kasalanan nagutom tayo? Gobyerno! Sinong utak ng gobyerno? Sinong mastermind ng magnanakaw? Ay ako, naloko nga, Pangulo Marcos. Ikaw na sa'yo na lahat ito. Ayaw ko na. Hindi ko na kaya si Marcos. Taong bayan na lang. Hayaan niyo mga kaibigan, pag umakyat uli ako dito, yun ang sinyalis natin, susugod na tayo. Okay? Okay ba yan? Okay, humanda kayo. Baka salita lang kayo. Hindi! Okay, Pangulo Marcos, humanda ka na. Aristoy ka ng taong bayan. Nabuhay kayong lahat. Para sa lahat ng Pilipino, lumalangit sa katarungan. Salamat. Tikia! Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta kayo? Okay lang? Maraming salamat sa pagpunta ngayon. Itong gabi ito sa pagtindig at sa pakikisama sa nangyayari sa ating bansa. Mahalaga ho na bawat Pilipino ay tumatayo, nagsasalita dahil ang kinabukasan ho natin, hindi na ho siguro ang henerasyon ko. Pero yung mga anak at apo ninyo ay napakahalagang paglaban natin ang kanilang kinabukasan. Wala ho ito sa leader. Nasa sa atin ho dahil tayo ang nagbigay ng mandato sa lahat ng nahalal. At yung lahat na nahalal, hindi makapagsalita dahil lahat sa kanila nagbenepisyo. Ang hindi lamang nagbebenepisyo tayong mga Pilipino. Kaya napakalaki ho ng pasasalamat namin, lalo na ng mga organizers, na kayo ay pumunta dito, na tayo'y nagkita-kita, at tayo ay naihiyain natin ang ating kalooban. Alam ba ho nyo na ang utang ng Pilipinas ay 18.5 trillion na? At ang bawat Pilipino ay may utang na 164,000. Yun yung mga buntis na hindi pa nanganganak, may utang na ang inyong anak. At ang bawat pamilyang Pilipino ay may utang na 674,750. Ang laki ho, no? Pero ang pagbabayad ng VAT, tayo rin ho yun. Tama ho? Pag tayo ay bumili, may VAT. Pag tayo ay nagbayad ng elektrisidad, may VAT. Pag tayo ay online, gusto na rin nilang ilagyan ng VAT. Okay? Ba't ganon, sabi ni Sir? Tama ho yun. Kaya kailangan ang gobyerno ay maging responsable at accountable sa taong bayan. Ngayon, sana ho, pagdating sa 2028, paghalal tayo ng bagong muka. Yung kayang ipaglaban tayo, yung hindi magnanakaw, at hindi magkukubli
sa responsibilidad nila na magkaroon ng maayos na flood control dito sa ating bayan. So, hindi na ho ako magpapakahaba. Labanan po natin ang korupsyon. Huwag naman yan, sir. Baka lahat tayo mahuli, no? Sa bagay, hindi nila kaya ilagay lahat ng taong ito sa kulungan, no? No? So, patuloy po nating paglaban. Alam ko po na napakahirap. Alam ko po na marami na sa kasamahan namin ang nakulong. Pero ngayong gabi, sabi ko kay Cathy, sige na nga, magsasalita ako. Ayoko umakyat sa entablado dahil hindi naman ho ako politika at hindi naman ako tumatakbo. Pero kung ang rason sa pag-akyat ko sa entablado ay dahil sa pagmamahal ng ating bansa, aakyat po ako. Dahil yan na rin po ang sinusukli ko sa inyong pagpunta dito, sa inyong pagtayo, at sa inyong pagbigkas ng unang yung gustong sabihin sa ating gobyerno. Wag ho muna sugod, no? Sa July 27 ho, magkakaroon ng State of the Nation Address. Pang-lima. Ha? Walang isusuna yun! Si Mangang! Naalala nyo ang sinabi niya, mahiya naman kayo. Isang taon na ho, hindi ho nahihiya ang ating nahalal. So, ano ang ating mensahe? Mahiya kayo. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Marami pong salamat sa inyong lahat at mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat, Professor Malu Hikia. Kayo lang ang tunay na naninindigan compare sa mga politician natin ngayon, di ba? Grabe, alam nyo, ang dami kong nakikita, aside from kabataan, ngayon mga lola, lolo, tita, yung matatanda na kahit sa init, last week, umuulan. Ha? Wow! Alam mo, yun nga, last week umuulan, walang umalis. Diba? Sino makakagawa niyan? Love you guys! Diba? Ayan, sabi nga, hustisya wag palusot. Diba? So sabi nila, lahat ipapakulong, yung mga connected daw sa flood control. Pero sino kinulong? Si Senator Marcoleta ba? Yung kanyang kinaso sa kanya connected sa flood control? Diba? Si Congressman Mike Defensor, connected ba sa flood control? Oh. So ngayon, nasaan na yung sinasabi? Una, si Ping Lacson, sabi niya, before, may 67 daw na congressman siyang alam na connected sa flood control. Nasaan na yun? Wala, di ba? So ngayon, yung binanggit ng mga witness na connected sa flood control, from yung mga contractors, yung napakakapal na mukha ng mga DPWH na nagsugal ng 400 million, itinapon sa kasino ang pera ng bayan, ginawang state witness. Diba? Habang tayo dito nananawagan, dito nakatayo sa init ng araw hanggang ngayon, hindi nauuhaw, nagugutom, naninindigan, yung mga hinayupak na yun, nandun, nagsugal ng 400 million, tapos state witness pa. Iba na ngayon, no? Yung kriminal ang pinoproteksyonan. Diba? So, papayag ba tayo na ganun na lang tayo lokohin? Hindi, diba? So, kaya tayo nandito. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa inyo at nandito pa rin po kayo. Meron pa po tayo, may mga magpapasalamat pa rin po sa inyo. At huwag po tayo magsasawa kasi alam niyo sabi nila, magsasawa rin daw tayo, rally tayo ng rally. Diba? Kasi magsasawa din tayo, mapapagod din tayo. Tingnan natin, kasi ganun po talaga. Pag gumagamit ng droga, manhid. Diba? Pero tatandaan nyo, ang droga,
mawawala yan kasi kailangan i-take mo ng i-take para tamaan ka ng tamaan. So may moment, para tayong nasa boxing eh. Job ng job. Hanggang maka-uppercut, di ba? Yan ang ginagawa natin ngayon. Di ba? So maraming salamat sa inyo at thank you talaga na nandito kayo. Idol ko din kayo! Woo! Di ba? Idol ko kayong lahat at hindi to bola. Hindi ho ako politician. Hindi rin ho ako tatakbo. Wala akong negosyo sa sa gobyerno. Tumatayo lang ho ako dito para sa inyo. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa bayan. God bless. Ngayon tawagin natin ang head at talaga naman ang founder ng UPI. Ang gentleman na marami na rin kaso dahil pinaglalaban niya ang kapakanan ng ating bayan, si General Romeo Pocis. Magandang gabi, mga kababayan. Kumusta kayo? Okay ba kayo dyan? Mabuhay, Pilipinas! Napakinggan po natin ngayong araw, ngayong gabi, lahat ng mga nagtalumpati